Alam niyo ba mga sangkay na ang politika po sa Pilipinas ay lalo pong dumudumi? Paano nga ba nasabi ko ito? Mga sangkay, yan po ating alamin pag-uusapan ngayon. Hello mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron lamang po akong ipapagawa saglit sa inyo, no? Ayan po. Habang nanonood kayo sa Facebook, sa mga nanonood sa Facebook, tingnan nyo mga sangkay, may makikita po kayo tatlong tuldok sa taas. Ito mismo pinapanood yung video ha. Check nyo po, may tatlong tuldok sa taas. Pindutin nyo po yan, tapos may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Then, pagkatapos nyan mga sangkay, i-click nyo naman po ang bell. Ayan po yung bell. Makikita nyo katabi po ng subscribe. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay ba? So, eto na nga. Pag-usapan po natin itong napakahalagang topic ngayon para po sa kalinawan ng marami sa ating mga kababayan about nga po sa nagaganap sa ating bansa. Ano nga ba itong kaganapan mga sangkay na dapat maintindihan ng mga Pilipino? Ito, kaya ko nasabi na marumi ngayon ang politika sa ating bansa. Ito, panoorin niyo po yung video na to ha. At I hope na mag-gets nyo kaagad kung bakit. Pero mamaya, papaliwanag ko po sa inyo. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan, si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy. Kung ikaw ay may balak tumakbo, especially sa 2028, na medyo malayo pa. Almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa, 2028 pa. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party-list representative. At sakaling matuloy ito, may tsansa rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ngayon lang sabi, party list, ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun ha, hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Hindi ka Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pwede 16 million na uboto mo sa party list. Hindi pa tapos nila. Wala ko, 16 million magamit. Kaya nga. Bigla ka nang paisip sa Senado. Sige, Okay. Speaker, ang boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Ang pera na i-distribute sa mga legislators, iboto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy nyo na. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tiquia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay lalo na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Rosalie. Okay. Hindi ko alam kung nag-gets nyo yung pinupunto ko kung bakit sinasabi po natin na ang dumi ng politika sa Pilipinas
Ngayon, lalo pong naging madumi. Noon pa man mga sangkay, ganun na po. Pero lalo pong lumalala no? So, wala po tayong pinu-point out na any politicians. So, ang pinupunto po natin dito mga sangkay, ito mga ginagawa pong survey. Just imagine guys, ang layo pa po ng 2028. Pero bakit may mga ganito ng klaseng pa-survey sila? Ayan Bakit itong mga to mayroon po mga ganitong klaseng pa-survey sa napakaagang panahon? Lalo lamang po nila tinuturuan itong mga politiko na maging sakim sa pwesto, maging mangarap kahit may masasagasaan na. Lalo po nilang binibigyan po ng daan itong mga politiko na gumawa ng mga masasama para po ma-maintain ang kung anong dapat ma-maintain. At tingnan nyo mga sangkay ngayon ang nangyayari sa politika sa Pilipinas. Nag-aaway-away, mga magkakakampi. Ano pa ba? Marami po. That's why mga sangkay, wala na po ako ngayong kinakampihang mga politiko. Okay? Wala na po tayo ngayon kinakampihang mga politiko dahil nga po sa kanilang, nakikita nyo naman mga sangkay kung anong nagaganap sa ating bansa. Na tila baga mas mainam kung gigitna na lamang at huwag mangingialam sa politika. Kaya ako mga sangkay, wala na po ako, ayoko na maging political vlogger. Paminsan-minsan magre-react po tayo, especially mga sangkay, yung mga kagaya po nito. Para po ma-educate yung marami sa ating kababayan na ito po yung realidad na nangyayari sa ating bansa. Kaya ang masasabi ko sa maraming mga Pilipino, huwag po tayong umasa sa kahit na sinong politiko. Uulitin ko mga sangkay, huwag po tayong umasa sa kahit na sinong politiko. Dahil posible, 99% possible, mabigo ka. Ma-disappoint ka. Dahil silang lahat mga sangkay, may pare-parehas na iniisip. Gusto ko maupuan to. Gusto ko manalo sa ganito. Dahil ang sistema ng politika sa Pilipinas, mga sangkay, hindi po katulad ng iba Di ba sa like Singapore, Japan, UK, meron po silang sistema na parliamentary system. Kaya hindi magulo pagdating po sa politics. While dito sa Pilipinas, mga sangkay, ngayon pa lamang, tignan nyo to guys ang layo pa po ng 2028, bakit may mga ganito na? Hello, 2024 pa lang. Anong trip yan? Dito pa lang, maiintindihan na po natin mga sangkay na ang politika sa Pilipinas ay napakarumi. Okay, napakarumi. Tinuturuan po nila yung mga politiko na mas lalo maging madumi. Tinuturuan po nila yung mga politiko na maging gahaman sa pwesto, sa salapi at kung ano-ano pa. Pambira, dapat mawala na po ito ng mga ganitong klaseng survey. Napakaaga pa. Tapos ito po yung mga ganitong Mio Marimar. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Okay? At ngayon mga sangkay, meron po pala akong isang Facebook group. Private group po ito mga sangkay. Hukbong Solid Sangkay. So, exclusive lamang po ito for Hukbong Solid Sangkay. Kung ikaw po ay bahagi, at 101% na Solid Sangkay, hanapin nyo lamang po ito. Okay? Sa Facebook. Then, sagutin nyo po yung lahat ng katanungan, mag-join at i-approve po kayo ng mga admin. Okay? So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.